I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng other person o nila. So, dito, situation nyo ng person mo. At dito naman ang situation nila. Pero, wait lang. Ayusin ko lang sandali. Gagawin ko kasing thumbnail to. So, kung nagmamadali kayo, pwede nyo namang skip na lang to. Pero mukhang okay na. Ang bilis ko na ayos. So, game, magsimula na tayo. Punta tayo sa current situation mo. Okay? Sa side mo. Kumusta kayong dalawa? Well, dito may love naman dahil may Cupid. So, ang dating sa akin, mahal. Mahal ka naman niya. Yung babae dito ay tawag dito caring in a way na may good intention siya. Mahal naman niya yung partner niya. So, pwedeng ikaw yan na nagmamahal sa kanya. O, ine-embody mo yung feminine energy kung lalaki ka. So, again, mukhang mahal mo naman siya. Iniisip ko nga kung nagsasama na ba kayo. Sa isang bubong. Pero ewan ko, parang comfortable naman kayo. O, lalo na yung babae kasi may gender tayo dito. Comfortable kayo, lalo na yung babae, sa isa't isa. Okay, pero yung nagmamahal talaga dito yung babae. O yung feminine energy. Siya yung mas lamang yung pagmamahal kaysa sa masculine energy. Pero sila, kumusta sila? So, dito naman tayo sa situation nila. Kumusta sila? Well, lahat ng cards na yan ay negative. Para sa akin. Oh, the way I see it, mukhang may problem sila. Nowadays, grabe din naman yung babae dito. Anak niya, yung babatuhin niya, no? O, ewan ko kung sino to. Pero yung babae dito, babatuhin yung isa. Who knows naman kung sing edad niya to. Malayo lang kaya mukhang maliit. So, ewan ko. Mukhang may problema silang ngayon. O hindi sila nag-uusap. At yung problem nila seryoso.
Ang dating depressed yung lalaki sa connection nila. Depressed yung lalaki o naiinis siya dun sa babae. Ewan ko. Tingin ko galit yung lalaki dun sa babae. Siguro nga dahil palaaway. Kasi namamato yung babae dito. Ay, naaway siya palagi. O lagi may problemang dala yung babae. So, ang dating mukhang may problema sila nowadays. Pero, sabi ko nga kanina, seryoso. Siguro may mental illness na yung isa. Who knows? Sa connection nilang dalawa. O sabihin natin mental illness. O illness na lang in general. Sa bagay, kung ganyan din lang na niloloko siya. 'Di ba? Kahit sino naman. Ay, may stress. O na-stress na sila sa isa't isa. Dahil pag magkasama sila, lagi sila nag-aaway. So, lagi inaaway ng babae yung lalaki. So, yung lalaki, buwisit na rin. So, silang dalawa pag magkasama, buwisit sila sa isa't isa. Ayan, ang current situation nila. Pero, tingnan natin yung iba pang detalye. Okay? Current situation sa'yo. Ay, sila na pala to. Dahil sila palang bida dito. Anong feelings nila para sa isa't isa? So, dito ang side ng other person at dito ang side ng person mo. Pero sino ka dito? Ikaw ba yung original? O third party? Kasi sa side mo okay kayo, pero sila hindi. Pero sino ka ba sa connection na to? Ikaw ba yung original? Yes or no? Oo, ikaw ang original. Sabi dito, yes. So, ikaw ang original. At nagkakalabuan na pala yung person mo at ang third party niya. Kasi parang bumalik yung love sa isa't isa eh. Kasi may ano tayo dito, love code, eh no. Kasi ito, intimacy. Kasi ito, yung babae parang inunawa na lang niya yung lalaki. So, siguro nagkabalikan kayo. O ewan ko kung sino ka dyan. Kung ba yung babae o lalaki. Pero more like, lalaki yung nagloloko. O masculine energy. Ngayon, anong feelings nila sa isa't isa? Ngayon na nag-aaway sila palagi. Iba pang detalye. So, dito side ng other person at dito ang side ng person mo. Galit na o angga. Hurtful words. Resentment. Oh. Chemistry.
Escaping. Ito left out, walked away. Ito naman. Escaping. Abandon, escaping. So, feelings nila sa isa't isa. So, game. So, ang dating yung person, yung other person, anong feelings niya para sa person mo? Nagwagwapuhan siya o nagagandahan siya sa person mo? In pain siya ngayon. Kasi nga sabi ko kanina, nag-away sila, di ba? In pain, cautious, afraid, apprehensive. Abandoned, left out, walked away, cold. So, feeling ng third party ay cold yung person niya. O iniwan na siya. Dahil escaping na to, gusto niyang kumawala yung person mo sa kanya. Kaya nga nasa iyo yung person mo ngayon. Bumalik siya sa iyo. Kasi galit siya. Okay yung chemistry. Chemistry nila. May attraction, spark, passion. Kaya lang nga, for some reason, lagi sila magkaaway. Ngayon, serious matter. Parang nainis, di ba yung lalaki? Kahit ito lalaki din to. Tapos anger. Hurtful words. May mga sinasabi kasi itong other person o third party sa person mo na kinabuisit niya. Kaya yan. Iniwan na niya. Hinabandon niya na to. Kaya nga nasa iyo yung person mo ngayon. Kasi iniwan na niya. Tinatry niya. Layuan na. Ito, escaping. Blocking. Pushing away. Who knows, baka binalok na nila ang isa't isa. O pinupush kasi nga nila yung isa't isa dahil pag magkasama sila, lagi sila nag-aaway. So may daladalang buwisit o complication yung babae na tawag dito, nagagalit yung lalaki. Kasi buwisit na rin siya. So ano kaya pinag-aawayan nilang dalawa, no? At ganyan, bitter yung person mo sa other person. Ano yung pinag-aawayan ba nila? So, feeling ng other person, iniwan na siya for good. Left out, walked away cold. Kasi kahit dito, tinatry ng person mo na layuan na siya, taguan, escape daw kumawala sa kanya. Pero anong pinagawayan ba nila? Bad news ulit Umuulit yung bad news. Pinangakuan siguro kasi page 2 Puro page. Pinangakuan ng mga magagandang salita. Ng person mo, yung other person. Tapos, ang nangyari, joke time lang yon. Parang pinaasa siya sa wala. Kaya ngayon, sinusumbatan siya ng sinusumbatan ng third party. Nasaan na yung ganito mong pangako, ganyan. Ang tagal ng panahon, bakit wala pa rin? Ganon. Kasi joke nga lang yon. Wala naman siya talagang balak. Ito pa rin yun. Kumbaga, nung moment na magkausap sila dati, masaya siya. So, pag ganon, may tendency na, alam mo yun, magsabi ng magandang pangako. Kaya nga sabi nila, pag daw masaya ka o galit, huwag kang magpo-promise. Kasi more like,
likely, hindi yan mangyayari. So, yun. Kung baga sinusumbatan ng third party yung person mo. Kaya nabuwisit na rin yung person mo. Kaya galit siya dito. Well, tama naman kasi, 'di ba? Ang dating kasi dito parang ganito. Pwede ring nung nagkakilala sila, sabi nung person mo single siya. May case na ganyan. Tapos ang ending in a relationship na pala siya. Okay? Pwedeng ganon. Niloko siya in a way na sabi single do pero hindi pala. Pangalawa, pwede ring sabi niya nagkakalabuan na daw kayo. Magbe-break na kayo. So, pagka-break niyong dalawa, lilipat na siya sa other person pero hindi nangyari. Pwedeng ganon. Parang napako yung pangako ko. Niloko siya. Masyadong irresponsible yung person mo. Pero tingnan pa natin. Family, Yun nga, na magsasama na sila habang buhay, pinangakuan siya. Na ikakasal daw kuno. Sila na forever. Tapos nalaman no third party na kasal na pala siya o in a relationship na siya sa iyo o pamilyado na kayo. Parang na broken hearted yung third party. Feeling ko hindi naman kasalanan ng third party yung nangyari. Ang may problema dito yung partner mo. Pero nang dating. So sabihin natin long distance sila. Siyempre, walang way para makita ng third party yung partner mo. So, hindi niya alam na pamilyado na pala siya. So, sabi, pag uwi niya, halimbawa lang, long distance. Pag uwi daw, ganyan, magsasama na. Tapos, malaman in a relationship na pala sa ibang, o kasal na siya pala yung third party, hindi niya alam. So, ganon. Kumbaga, ang may problema dito nga ay yung person mo. OMG. Sana tumino na siya. Kasi pwede rin umulit siya ulit. Diba? Sa ibang babae naman. Pero dito sa puso na to, nilalayuan na niya yan. Dahil bongangera o sumbatero. Kasi totoo naman. Mangangako ka tapos di mo naman tutuparin. Diba? O may mga sinabi ka tapos hindi pala totoo. So, sa madaling salita, naloko lang yung third party dito. Hindi niya kasalanan. Ang may kasalanan yung person mo. So, nasa iyo nga siya. Pero, hanggang kailan siya titino? Yun ang tanong. Bumalik nga siya sa iyo, pero, again, pag ganyan, may lamat na yung connection, di ba? Whether naging sila, alam mo yun, nagsama. Literal, in person, o long distance silang dalawa. Whether long distance o hindi. Basta nagkaroon ng iba. Pag ganyan, mahirap na magtiwala. So, pag ganyan ulit, lagi mo nang babantayan yung person mo. Kasi mahirap na magtiwala. Baka umulit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.